Pati ako, tinitira na. Ni Marlica. Marlica, punta ka dito para pakinggan ka namin. Hindi yung gagamitin mo yung power of the media para siraan ako. Natutulog daw ako, wala akong ginagawa. Please, kung mahal mo ang Pilipinas, magpakatotoo ka. Huwag mo idama yung tao dito na nagtatrabaho para sa katotohanan. Ay, nako. Kala ko ba... Marlica, tingnan mo. Kung ilang senador andito ngayon, nakaupo. Kung nakikinig ka ngayon, Marlica, sino lang ang senador nandito ngayon, nag-hearing? Why? You ask yourself, kung sinong senador lang gustong malaman ang katotohanan. I know you are monitoring right now. Kung mahilig ka mang baboy sa ibang tao, huwag mo kong samang babuyin dahil nababayaran ako ni Lisa Marcos. How dare you? Do you think may presyo yung mukha ko? Teka muna, ako ang mapipin down dito. Kayo nandyan. Ako nasa labas. Pero ako ang nakapirma. Magdi-deny kayo. Ako ipit. Ba't nyo i-deny? Sabihin nyo ngayon, hindi nyo alam. Diba? Dahil maiipit kayo, magagalit sa inyo si Director General Lasso. Como ba ang nandoon Bongbong Marcos na presidente ngayon, maiipit ako ang lalagay nyo ron sa alanganin? Abay, malaking kalokohan to, Your Honor. Kawawa naman po ako dyan. May pamilya rin po ako. Kamatayan po ang matatamo ko rito. Wala akong mapapala. Hindi kaya itong mga lumalabas na dokumentong ito ang dahilan ay para lamang hiyain yung PIDEA Director General? Yung sinasabi po niya na hindi siya dismissed from the PNP, meron kaming copy of the orders coming from the Philippine National Police kasi nag-conduct kami na background check sa kanya. He was really dismissed. Ngayon ko lang nalaman doon sa sinasabi ni Director General Lasso. Ang tanong ko lang, Your Honor, dapat yan, natanggap ko yan para alam ko. Sandali. Hindi mo natanggap yung dismissal order mo? Wala po ako natatanggap. Kaya nga po... So hindi mo alam na na-dismiss ka? Hindi ko po alam. Kasi nga, ang may problema po dyan is doon sa recruitment ng PIDEA. Dahil nga, ako po, nag-comply ako doon sa hinihingi ng PIDEA eh. Naghingi po ako eh. Hindi ko, yung ko nga lang po nalalaman yan eh. Hindi mo alam yun? No, Your Honor, hindi ko po alam. Kasi kung alam ko man yan, na-receive ko po yan. Sorry. As I've said, I'm trying to be objective here, pero parang very irregular na hindi mo alam na dismiss ka na pala serbisyo. Ako forgive me if this comes offensive to you. But para sa akin, PUan ka, may lumabas na order na dismiss ka, hindi mo alam, tumatanggap ka pa ng sweldo noon after nung lumabas yung order. Kung hindi mo alam ang order, nalaman mo ba na may sweldo ka pa na dumarating? Yes, sir. Wala akong, Your Honor, nung nag-apply ako sa PIDEA at pinag-comply naman nila ako dun sa mga requirements, nakapaghingi pa ako ng mga clearance eh. Nakapag-clearance pa po ako. Hindi ako makaka-transfer kung walang clearance na binibigay sa akin ang PNP. Okay. Nag-clearance po ako. Kaya nagtataka ako dun sa ipinakikita ni, alam mo, ni Director General. As I have said earlier, there are two issues that we are going to tackle today. Unang-una yung the alleged PIDEA leaks. Alam natin how important this issue is dahil nga it may compromise national security kapag ang ating mga government agencies ay ganun na lang ka careless pagdating sa pag-iingat ng mga security classified documents. Ang aabot ito sa national security natin. It may jeopardize national security. Ganun po ka-importante ito. Kaya kailangan alamin natin kung itong mga dokumento ba ay totoo o hindi. At kung ito man ay totoo, magawa natin ng solusyon, gagawa tayo ng legislation, paano maiwasan ang mga pangyayaring ito. So, yun pa yung sinasabi nilang, nawawala from their term, nawawalang 500 kilograms of shabu. Na hindi naman talaga nawawala dahil nga
sa estimate lang, wrong estimate ang nangyari, di ba? So dapat maklaro natin ito dito. At pangalawa, yung bagong pangyayari ngayon na tayo palaging yung supply ng shabu ngayon, noon, galit na galit tayo. Hanggang ngayon, galit na galit tayo sa mga Chinese. Dahil sila ang palagi nagdadala ng shabu dito sa ating bansa. Ngayon pala, ibang nationality ito, mga puti na. May American na, meron ng Canadian, at this is a new monster na nadidiscovery natin. At ang source, hindi na daw galing sa China or sa yung sinasabi nating triangle na yan, kundi Afghanistan na naman daw. So, ito dapat nating pag-aralan at ayusin para mag-improve tayo sa ating trabaho. At alam natin, yung mga Coast Guard, meron din silang sariling issue dahil sa kanilang kinalalagyan ngayon at kanilang mga capability status. Salamat po, Senator Chairperson Bato de la Rosa and the Vice Chairperson, Senator Francis Tolentino, sa lahat po ng mga kasama ko rito. Magandang umaga po. Unang-una, kami po ay nagpapasalamat sa hearing na ito upang maibahagi namin ang talagang nangyari. Mamaya po ipapakita namin ang lahat mula umpisa, yung video. And videos cannot lie. No? Papakita po namin lahat ng circumstansya rito. At of course, aside from this is moving forward, ano yung mga polisiyang dapat baguhin natin? Ito po ay noong Abril 15, higit kumulang 7:30 a.m. Sa isang checkpoint ay meron pong nasabat na sa official way ay kulang-kulang approximately 2.3 kilograms o nakakalaga ng approximately 9.68 billion pesos worth of shabu. No? Gusto ko lang nilawin, tama po kayo, Mr. Senator, dahil napakalaki po nito. Maraming mga, sabihin na natin may issues, no? Pero on record, isa po ito sa pinakamalaki na naganap sa ating bansa. Now, let me show po to you yung pong mga nangyari dito. Audio, please. Video. Okay. Can we have the video, please? So, ipapakita namin sa video na itong... No, wala yatang connection. No. Yeah. Bakit meron dito? Diyan wala. Tingnan yung connection dyan. Yan po. Nawawala. Yun. Internet ba ho? Okay. So, pasensya na po kayo, Senator. Mas minabuti po kasi namin pakita ang aktual na video at larawan. Mas maganda, sir. Mas para maganda. mas makita ng ating mga kababayan ang aktual pong nangyari. Yan, Okay. Sabay-sabay kasi yung hearing ngayon, kaya marami nag-aagaw ng Opo. agawan sa internet. Opo, mukhang picture po natin yung nasa TV. Okay. 7:30 ng umaga, approximately 7:30, noong April 15 sa Alitagtag, Batangas. Nagkaroon po noon ng checkpoint at nasabat po rito ang isang photon na van. No? Ngayon, pagkasabat po nito, hindi na ho nilayo yung van. Kung saan po nahuli yung van, itinabi na lang sa bangketa. Kaya kung makikita nyo po yan mismo yung arrested suspect, no, yung nandirito po kanina, si Mr. Sarate, no, para malinaw sa lahat. At inintay muna ang tatlong tinatawag na testigo. Ito yung Prosecutor Rosa Patulot Besadillas ng Department of Justice, Alfredo Mertola Jr., ang barangay captain ng Pinagkrusan Alitagtag, at Lito Rendora, ang media representative. Sa ating mga kababayan, ito po'y importante para itong tatlong testigo, ito ay napaka-importante to make sure na talagang in compliance sa batas ang ginagawa. Dito po, pakibalik lang muna, please. Pakibalik lang. Kanina po, ayan, kita nyo si media, pakibalik mo pa. So bago buksan, ayan, pakibalik mo pa. Isa pa. Balik mo lang. Before. Ayan, kita nyo, nakasarado. Yung mismong suspect ang pinagbuksan para malinaw ito sa publiko. No? Klarong-klaro po iyan. No? So, sir, categorically you can declare
that there was no pilferage. Wala po. Walang And pilferage. these pictures, at hindi lang po, Mr. Chairperson, hindi lang itong picture, I'm sure maraming media na dyan na Okay. kumukuha na po ito. At before that, Mr. Chairperson, meron pong tape yan na nakapaligid na secured ang area. Thank you. Napaka-importante po nun. We will make sure na ito'y ayon sa batas dahil malaki po ito. Gusto namin makulong talaga mga tao pong ito, Mr. Senator. Please continue. Opo. So ngayon, next please. So ayan, nung binuksan niya na, nakita nyo. Maraming tataka, paano pinagkasya dyan? Ayan na po ang best proof, ang litrato mismo. Talagang nasa loob po itong mga drogang po ito na nagko-contain ng illegal drugs. Next please. Ngayon, ito po yung media, no? Na dino-document ang seized illegal drugs prior to its unloading, kasama pa ang 2 testigo. Next. Yan. Ito na yung actual video, no? Kung makikita po ninyo, ito'y ang RD, ang PRO4A, ang OIC ng Alitagtag, NPS, and the media witness and the other witnesses were present in the area while the seized illegal drugs were being unloaded from the van. Pansinin nyo yung sticker na yung kulay dilaw, yan po is to make sure talagang nakahiwalay po yan. So open to the public po ito. Wala pong tinago ang kapulisahan dito. Okay? Next please. Yan. So, ayan po, yung suspect, parating hindi po nawawala yung suspect at yung PD ng Batangas. Nakita nyo, napakarami po talaga yung binabang mga droga na yan. Next, please. So, ayan po, no? Next. Ngayon, pagbaba po niyan, may tinatawag tayong initial screening test, no? Ito yung tinetest, no? Muli, andyan po ang 3 representante, ang Department of Justice, ang barangay captain at ang media para ma-check kung talagang shabu po ito. At ito nga ay nag-positive. Next please. Pagkatapos, ito pong 3 testigo na ito, kasama yung arrested suspect, andyan lang po sila. Hindi po sila umalis dyan. Kano katagal ito? 2 gabi po sila nandyan. Hindi po sila umuwi. Napakahirap na trabaho po nito, no? So, andyan po sila. Next. Ngayon, pagkatapos pong mabilang po lahat yan, nagkaroon na po ng final kung ilan po ito, nagkaroon ng on-site inquest proceeding na. Was conducted by the provincial prosecutor ng Batangas noong April 16 na. Accused was assisted by a member of the public attorney's office. No. Okay, next. 15 ba yun? 16 yung inquest. Okay. So ito po yung mugshot nung kasi marami nagsasabi bakit naka-blurred kasi po sinusundan po natin yung protocol po ng human rights, no? Hindi po namin pwedeng anyway, andyan naman yung pangalan niya and public records po yan. Next. At ito po, baka sinasabi hindi nakakulong, talagang nakakulong po yan, no? Nasa Batangas Provincial Jail. Ngayon, yung And yes, in sir. fact, andito siya ngayon, di ba? Dala natin dito ngayon. But Yes, sir. because of the request of the RD that doon na lang sa executive session kausapin. Anyway, at least nakita ng mga tao nandito siya. Nandito po Andyan siya, yan. At andyan. nakakulong po yan. Nakakulong siya, facing Yes, sir. charges. Ano mga kasong file, sir? 2 po, ito po yung paggagamit ng maraming mga plaka kasi maraming plaka at pagtatransport po ng droga. No? At ano pa ba iba? So yun po, section Recently, nakakulong siya sa Batangas po. Batangas Provincial Police. Police Provincial Office. Yes, sir. Okay, thank you. So ngayon, siguro naman sa ating mahal na chairperson at sa ating mga kababayan, klaro po ito, these pictures are available, they're part of the evidence, ipapakita namin that we have really complied, the RD and of course the PD, all the police, no, we have complied with the 3-witness rule and the technicality, yung chain of custody. Mahirap po iyan kasi magkamali po dyan. Ngayon, yung tanong, yung estimate na yan. Kung titignan po natin, nangyari po ito'y 7:30 ng umaga. Ako po'y nasa kumpil ng anak ko nung tinawagan ako. Pagpunta ko roon, hindi ko nga akalain ganyan kadami. Mga 12 o'clock ng tanghalian. At tapos, marami na hong media. So I was given a briefer. So sabi namin, mga ilan ba ito? Sabi ngayon ng PIDEA, I think it was Asek Kumba, Renating Gumban, who said that, approximately mga ano po yan, mga
2 tonelada. Sabi ko, sigurado ba ho kayo? So it was in the briefer. Pero inuulit ko, hindi mo naman, kasi makikita, matatansya rin sa dami. So, tinatansya. Ibig po sabihin nitong approximate, tansyado, tansyahan lang po iyan. Hindi namin sinasabi yun na po. In fact, kung pwede lang po, Mr. Chairperson, yung sinabi ko noon, baka pwede paparinig ko lang po sa publiko ngayon. Jean, please. Ang nahuling mga droga ay more or less, ayon sa estimate ng PIDEA, higit kumulang, approximate lang po ito, mga 2 tonelada. 2 tonelada. At ito'y more or less nakakahalagang mga 13.3 billion pesos based on standard drug price. Kung ating tatansyahin po ito. Muli, lahat sinasabi ko, ito'y lahat approximately o higit kumulang. So, Ang nahuli... So kung makikita nyo, paulit-ulit na po ako. Approximately, estimate, tinatansya, estimated, higit kumulang. Lahat ng klaseng lengguwahe, ginamit ko na po. No? So sana po, ang sa akin lang, Mr. Senator, tama po kayo. Napakahirap nitong laban sa droga. Isipin nyo na lang kung ito'y pumasok sa merkado, ilang mga bata ang sisirain ito. Pero yung nagtrabaho dyan na ating kapulisan, yung ahong kapitan na naging major, binabati ko siya dahil hindi lang yung pagod ang ginawa nila. Mr. Senator, ito'y buwis buhay. Ibang klaseng mga tao to, hindi mo masabi yung safety ng pamilya nila, yung safety nila. So yun lang naman ang hinihiling ko sa publiko. Please, basta kami, kung ano pa man, we will continue with our work. At lalabanan namin ang droga. We promise you that, Mr. Senator. Magandang umaga po at maraming salamat. At exactly 9:15 in the morning, I informed the Chief PNP, Police General Romel Francisco Marbil, of the discovery of the illegal drugs. Ang instruction po niya is to secure the suspected illegal drugs. For 43 hours, I acted as the Crown Commander from the time of unloading until the official turnover to PIDEA in Quezon City. The driver of the flag-down van was later identified as Mr. Ajalon Michael Sarate, who claimed to have no knowledge of the illegal drugs confiscated in this operation, was arrested and subjected to on-site inquest proceedings on April 16, 2024 for violation of Section 5 of Republic Act 9165 and Section 31 of Republic Act 4136. As several plate numbers were initially found inside the van. The confiscated illegal drugs were continuously inventoried in accordance with existing laws for almost 35 hours. Likewise, backtracking of the CCTV footages were undertaken which lead us to Nasugbo, Batangas, where the illegal drugs were offloaded from a sailboat. Operatives were also able to identify the true identity of the arrested suspect and his cohorts who were in 3 separate vehicles found to be in convoy with the intercepted photon van. Lateral coordination with the other law enforcement agencies were made for further verification of the suspect and other identified personalities. At this juncture, I would like to take the opportunity to publicly acknowledge the assistance and support extended to us by Honorable Edelberto Pungos, the Mayor of the Municipality of Alitagtag, Batangas, Honorable Alfredo Mertola, the Barangay Chairman of Pinagkurusan, Alitagtag, Batangas, and all the members of their council. The traffic enforcers who directed the flow of traffic under the heat of the sun, members of the Batangas Prosecutor's Office and media practitioner, our witnesses during the almost 35 hours of continuous inventory. Wala pong tulugan ito, Your Honor. And most of all, the people of Barangay Pinagkurusan, Alitagtag, Batangas, who stayed with us for almost 43 hours. During that time, the PNP... Kenneth, excuse me. What do you think, bakit umabot ng 43 hours? Sir, because of the volume po, sir. Volume? Opo. Napakarami? Yes, sir. Tapos yung weighing scale ninyo, isa-isang dadaan doon? Yes, sir. Because nung tinanong namin, sir, yung
prosecutor kung pwedeng by 10 na lang, sir. Hindi po sa pumayag because yung confiscated drugs po, sir, nakalagay individually sa plastic container. So one by one, bawat plastic lagay sa weighing scale. Yes, Bawat Your plastic Honor. lagay ganon. Yes, Your Hindi Honor. pwede yung isang buong sako nilagay nyo doon. Hindi po, Your Honor. Okay. Thank you. Kaya umabot ng 43 hours. Yes, sir. Continue. During that time, the PNP experienced the hospitality of the people of Pinagkurusan, Alitagtag, Batangas. Sa inyong lahat, maraming salamat po. Your Honor, if during our presentation, you will notice some lapses in our courses of action, please guide us, help us, because on that day, everybody was overwhelmed because of the large amount of illegal drugs confiscated. Thank you for that information. For the record, I want to wholeheartedly congratulate you for that accomplishment. Wala akong duda. Yes, I sir. just want to set the record straight. Yes, sir. Wala akong duda sa inyo. Baka sabihin ninyo, pinatawag ko kayo dito ng hearing dahil marami akong pagdududa. Gusto ko lang paliwanag ninyo sa buong kapuluan kung ano yung nangyari talaga. Yes. Alam ko na habang nagsalita ka, masyadong mabigat yung delivery of words mo. Mukhang galit ka na siguro sa akin, ha? Hindi po, sir. Senator, Congratulations. gusto lang ho namin din magpasalamat sa inyo sa pagpapatawag nyo para mailahad sa ating mga kababayan ang nangyari. At of course, para pasalamatan ng gusto ang pulis at ang mga tiga Batangas, lahat po ng tumulong, ang mga Coast Guard natin, lahat po, mga piskal, lahat po ng tumulong. Salamat po. And thank you rin, sir. Being isang former Chief PNP, thank you for promoting, spot promotion doon sa Chief of Police ng Alitagtag na nagakandak ng checkpoint. Thank you. At least recognize yung kanilang effort. Thank you. Going back to my question, kindly answer the question. Was that intelligence-driven or random checkpoint? Bulaga lang sa checkpoint or what? Random checkpoint, Your Honor. Random. Okay. So, kasi yung ibang nag-isip na sinit up lang daw, gano'n. So, klaro. Random checkpoint. Checkpoint. Okay. So, that's talagang the Lord is watching us. Sabi ni Lord, dapat mahuli ka. Dapat ma-checkpoint ka. Di ba? Dapat ma-checkpoint ka. Dahil kung hindi yun na-check, napakaraming buhay masisira sa shabu na yun. So magpapasalamat tayo sa sipag ng inyong mga tauhan dyan. Yun nga lang. Diretso na ako sa next tanong ko kanina. First time natin ito ngayon na experience na shabu, ang traffickers ay mga puti. Di ba? Parang ano tingin mo? Yes, sir. Mr. Senator, pasensya na po kayo, Yeah. pero ito po kasi ay sub judice po, nasa korte na po ngayon. At kami po'y nag-iingat lang at gusto po namin talagang makulong lahat ito. I'm not asking the identities ng mga tao dito. I am just a general impression. Bakit nag-ship yung operations from mga Chinese, ngayon mga puti na involved. Yun lang, that's a general... I don't think this will jeopardize the case in court. Ang akin lang is, if you want to answer, bakit kaya bigla nag-ship na ganito, ibang tao na involved? Your Honor, in as much as I want to answer your question, however, yung case na po is nasa court and there is an ongoing case build-up with the Department of Justice dito po sa pangyayaring ito, Your Honor. Sorry po. Okay, but I just want to impress upon you that yung sub judice na yan, there is a Supreme Court ruling na whatever gustong malaman ng isang legislative inquiry ay hindi po yan covered ng sub judice rule. Sabi ng Supreme Court,
But anyway, that's beyond the, sabihin ko lang sa inyo, sinabi ko lang yan. Mr. Chairperson. Yes, go ahead, sir. Lahat po ibibigay po namin sa inyo. Okay Lahat nga. po ng Kaya nga sir, session po. kaya nga yung, ibibigay po namin. kaya nga yung, tawag ito, yung executive session natin, Sir, yes, sir. I'm willing to hear everything. Yes, sir. Lahat po ng info gusto nyo, bibigay po namin sa inyo Okay, po sir. lahat. Yes, sir. Thank you, thank you. Thank you for that. So, para hindi ma-break ito, bago tayo meron pang gusto magsalita about this? Mr. Meron pa? Sir, Yes, sir. at this point lang po, anyway, nandirito na rin po lahat. I would just like to emphasize na archipelagic tayo, marami tayong isla. At kung makikita po natin ay puro tubig po ito, tamang-tama po andito po ang ating Coast Guard na tingin ko kailangan talaga ng suporta po talaga sila. At hindi lang suporta sa gamit, sa sinasabi nilang radar, pero higit sa lahat sa polisiya, yung tinatawag na pleasure boats, no? Dahil hindi raw nila maipasok, no, ng marina. At this point, Mr. Speaker, Mr. Chairperson, can I give the floor to Commodore Tobilla of the Coast Guard? Yes, Commodore Tobilla, you have the floor. Yes, sir. Thank you, Your Honor. To the other members and everyone present, good morning. I am Coast Guard Commodore Jeronimo Tobilla. I am the Commander of Coast Guard District Southern Tagalog. Thank you very much, Secretary Abalo, sir, for recognizing the Coast Guard. Of course, the complexities of our country is really, when it comes to maritime, is very vast, no? Ika nga nila, sir, no? And there's a dire need for us to strengthen our policies and capacitate the Coast Guard in improving our technical capacity in monitoring such boats or watercrafts within our coastal areas and our sea lanes, sir. Thank you. So, anong mga gusto mong pulisiya na pwede natin i-amend? May mga batas ba kayong pwedeng i-amend para to capacitate you some more? Yes, sir. I do believe, sir, that the Marina has amendments for the Memo Circular 2019-01 or the regulations of pleasure yachts in our country. And as the enforcing body of Marina regulations, we are hoping that this amendment will soon come into reality so that we could strengthen our inspections on this pleasure yacht, sir. Okay. You please coordinate with Marina. And kung kailangan ng Marina ng legislation para dyan, coordinate with us para gawa natin. Yes, Your Honor. Kasi yung sabi mong i-amend ng Marina is, what's that, executive order? Or It is a memo circular, a sir. memo circular, so purely administrative in nature. So if you want it to be a legislated law, then coordinate kayo sa Marina, and my COMSEC is ready to accommodate everything that you want done as far as legislation is concerned. Thank you, Your Honor. Thank you very much. So you want to say something? Captain Anggi, ano ka ni Anggi na 76? Ha? Pamangkin. Yes, Sir Honor. To the Honorable Chair, good morning, sir, and to the rest of the attendees of this committee meeting. I am Coast Guard Captain Joe Mark Ange, the Deputy Chief of Coast Guard Staff for Maritime Safety Services, CG8. So I would like to take this opportunity to mention to this committee that we need some legislation so that we can better perform our function in checking, particularly this pleasure yacht. So as per our current policy, the pleasure yachts are not subjected to our inspection unless it is being used to carry passengers or cargo. But if it is for personal use, we have less jurisdiction on that. And in aid of legislation, may we recommend, since we are in an archipelagic country, we have more than 7,600 islands. So maybe we can designate a mandatory port for every region or province as the need
arises, kung ilan per region or ilan per province, a mandatory entry port for all these pleasure yachts coming from outside the Philippines. Not those Philippine flag pleasure yacht or those domestic registered pleasure yacht, but for foreign going or for those who came from foreign port. So this is for the purpose of cost efficiency, for the purpose for on the part of the government, be it the Coast Guard, Customs, Immigrations, and quarantine. So before they will be heading, since most of the activities of the pleasure yacht, ang pinupuntahan nila is itong mga island or mga resorts na pwede sila magstay coming directly from outside the country. So may we request that there will be a mandatory entry port for each, let's say, major island or region, so that all the government agencies who will be conducting boarding formalities, dun sa port na yun, sir, para wala silang dediretsohan na didikitan na diretsong port or resort na pwede nilang puntahan, but on that mandatory port. Okay, we will do that. We will do that. But right now, you mean to say na merong private yacht dyan na sa karagatan natin, hindi mo sila pwedeng i-checkpoint, parahin mo dahil may informasyon ka, tumawag yung counterpart mo doon sa Canadian Drug Enforcement. O merong isang Canadian dyan na naka-sailboat, papunta dyan, may laman na droga, i-intercept ninyo. So, Coast Guard, hindi mo parang kayang parahin yun porque private siya na sailboat, hindi mo pwedeng parahin? In that case, sir, pwede. Sir. Okay. So, gusto mo yung legislation talaga na obligado silang lahat magpa-inspection once they enter Philippine territory? Yes, sir. Okay. We will do that. We will do that. Kumsek, take note. Thank you. Any more? Nothing more, sir. Thank you, sir. Salamat. Maraming salamat. Yes, go ahead. Sir, Lucas. clarification lang po yung unang sagot ko kanina, whether it's an Intel-driven checkpoint or not po. Your Honor, nakamali po ako. It is an Intel-driven checkpoint. With regards to the circumstances or kung ano po talaga yung nangyari, we can divulge it during the executive session. Okay. Intel-driven na nagkabulagaan. Yes, sir. Ganun na lang. Dahil na naman yan. Maintindihan mo natin yan eh. We are all in the law enforcement community. Alam natin yan. Matagal na may informasyon na gano'n. Tapos checkpoint tayo ng random checkpoint. Hanggang sa nabulaga tayo, youth, ito na pala yung target natin. Di ba? So Intel-driven pa rin. No question about that. Hindi tayo nagdududa dyan. Normal yan. As I've said, ang importante, nahuli talaga yon, hindi nakalusot. Kahit anong Intel-driven mo dyan, tapos hindi nahuli yon, wala rin kwenta yung Intel-driven operation mo, di ba? So, importante talaga nahuli yun. At we are very happy. We are very happy na nahuli yun. That's all. So, anymore, sino pang gustong magsalita about that drug hole sa Batangas? Okay, while wala pa si Jer Lasso, let's go to Mr. Jonathan Morales. Yes, Your Honor. Yung lahat ng sinabi kayo na ni General Moro Lasso na mga records mo, totoo yun? Your Honor, yung sinasabi niya na nag-apply ako sa PIDEA na drop ako, I complied dun sa recruitment committee during no interview sa PIDEA and i-present ko naman po. Siguro yung pinakikita niya, ito po yung mga naunang documents na hiningi sa akin na itong anong masasabi mo rito. Nag-comply naman po ako doon sa recruitment committee noon bago ako na-appoint sa PIDEA. And doon po sa sinasabi niya mga cases. Anong compliance mo doon? Bali, nagsubmit po ako doon sa doon ng PDS at naka-state po ron na ako po ay na-drop sa PNP during nung aking recruitment.
During your recruitment. Opo. Kaya nga po ako binigyan ng appointment kasi hindi naman po pwede na ako kasi ang appointment ko sa PIDEA is re-entry. Re-entry doon sa government. Kasi hindi naman po ko mo na drop from roles ka, wala ka ng bar ka na doon sa pagpasok sa any government agency. Drop pa lang po yun, hindi po yung Kaya nung time na yon, nung tinanggap po ako sa PIDEA at binerify naman po ito ng PIDEA, yun po yun. Kasi nag-comply po ako doon sa recruitment process Ngayon po, yung sinasabi ni ni Director General Lasso na yung mga cases filed against us hindi lang po ako kasi yung extortion doon sa kaso ni Mark Tan yung pinail sa ombudsman ng NBI at nagkaroon kami ng criminal case sa Quezon City, ito po na-exonerate kami doon sa for the record, Your Honor, exonerated po kami doon sa ombudsman at doon sa Quezon City RTC, panalo po kami. And yung pinaila naman ng PIDEA na sinasabing violation ng Section 91 and 92, ito po ay acquitted po ako nitong November 30. Kaya nandito po, kasama natin dito sa sa bulwagang ito, yung complainant, si Attorney Del Valle. At siya yung nag-present doon sa ni-represent po niya yung PIDEA. At hindi po nila napatunayan na ako ay nagbangling at nagpabaya sa kaso. Dahil nung madismiss ako, nung matanggal ako sa IIS, na nilipat kami sa PIDEA NCR, inalisan po kami ng karapatan na makabalik doon sa sa IIS. Yung mga dokumento, hindi na nga po ako nagkaroon ng access. Hanggang sa madismiss po ako, nawalan po ako ng access doon sa mga dokumento, lalo na doon sa mga cases na inaatinan ko. Kaya ang ginawa ng PIDEA bilang panghaharas sa akin, kinasuhan nila ako ng mga gawa-gawang kaso para masira po yung aking credibility. Yan po ang sa akin for the record, Your Honor, yung mga mga ibinato nilang kaso sa akin, talagang inaatinan ko po. Talagang sinisikap ko po talaga na patunayan na ako ay inosente. Ito po, nagtataka lang po ako, sa halip na bigyang pansin yung mga records o yung mga classified documents na naandun po sa tanggapan ng IIS, bakit sinisira nila ang pagkatao ko? Bakit hindi nila pansinin yung nilalamang classified information na isinapubliko? Ako po, nagtataka po ako, kaya po ako lumabas. Gawa ng nananahimik po ako nadamay po ako dito sa dokumentong pinresinta ng isang vlogger na si Maharlika. Nananahimik po ako Ang ko po dyan, ang tingin ko, nagkaroon po ng awayan sa loob ng PIDEA. Doon po ako nagtataka, ba't ako nadamay dito? Di ba? Hindi ho kaya nag-umpisa ito doon sa ipinalabas na video doon sa social media na ang involved ay yung tila galit na galit na PIDEA Director General. Kasi kung titignan ninyo, yung video, hindi makakalabas ito sa publiko. Kinakailangan puntahan mo pa doon sa NBR para i-download mo mismo yung video. Bakit yung video nakalabas na dapat nasa pag-iingat ng Counterintelligence Office ng PIDEA? Hindi ho ba? Hindi kaya itong mga lumalabas na dokumentong ito ang dahilan ay para lamang hiyain yung PIDEA Director General? Ako nagtatanong lang po, wala ho akong masamang tinapay kay Director General Lasso. Malaki po ang respeto ko sa mga opisyalis ng gobyerno. Pero sa aking bakit lumabas ito? Itong dokumento na ito, nung makita ko, nung sinabi sa akin na itong pre-ops, yung authority to operate, nung makita ko ho na ipinipresenta rin sa video, ako ho yung investigador na humarap doon sa confidential informant. At yung confidential informant na yun, kinunan ko po ng statement. Bakit ko po sa kinunan ng statement? Kasi po, yung kanyang mga ipinakikitang litrato, masyado pong mabigat yung mga involved.
Sinong mga involved doon? Ang involved po doon, yung nakita ko mga litrato, no? Merong artista, may politician, may mga civilian. Ngayon po, tinanong ko po siya, sino ito? During nung kinukunan ko po siya ng kasi ayoko pong sa akin magbula yung pag-identify. Gusto ko sa kanya magbula yung identification. At yung mga nandun litrato, 5 litrato po yun sa pagkakatanda ko, iba't ibang klase, iba't ibang okasyon, iba't ibang pagkakataon. Yun po yung Ngayon, nung tinanong ko siya, sino ito? Kahit alam ko po na kung sino yon, sinabi niya, sir, si po yan? Si Maricel. Maricel Soriano po. O maliban doon, ano pangalan nito na tawag niyo? Maria. Ngayon po, sabi niya gano'n, eto sir, si po ito? Si Bongbong Marcos. Maliban dito, ano pangalan nito? Bonget. Yun po yung sinabi niya. Siya po ang nagsasabi, hindi po ako. Siya po ang nag-identify, hindi po ako. Ako'y nagtatanong lamang po bilang investigador. Maliban dito, sino pa ang nakikilala mo rito? Yung iba nga po, tinakpan po niya ng pentel pen. Dahil nga ayaw niya na i-reveal sa akin yung iniingatan niya rin. May mga iba pong mga personalidad doon na hindi ko na po matandaan yung mga pangalan. Ngayon po, doon po sa opisina, kinunan ko ng statement, yung confidential informant, kung sino po yung present na naandun na kasama ko doon sa opisina, inilagay ko po yung pangalan. Kaya po, kinuha ko yung statement tayo, nakalagay po roon sa harap nina. So, sino yun? Mga kasama mo? Makikita po yun doon sa Kaya nga ang ko doon sa... Hindi mo ma-recall? Hindi ko po ma-recall. Kasi sa dami na po. Hindi lang po yun ang kaso na nahawakan ko sa PIDEA. Meron po dyan na wala ng Arbalite. Ng M4, ang involved, isang regional director. Meron ako na imbestigahan dyan, isang director din ng legal logistics management service. Nakasuhan din po yun, natanggal na po. Meron po isang regional director sa Mimaropa na imbestigahan ko rin po yun. Hindi lang po iisang kaso na ang naimbestigahan ko siya, pati ho yung mga drug company na kilalang drug company, nahawakan ko rin po yung kaso niyan. Hindi po hindi po yun na usual yung kumbaga sa yung mga kinukunan ko ng statement diyan na hindi lang isang beses, marami po. Kaya kung tatanungin niyo po ako kung sino yung mga nakalagay doon, hindi ko po tatandaan kasi kinakailangan ko yung dokumento. Kagaya po niyan. Sandali. Sir, so you confirm na yung papel na yon na nagkakalat na sa social media, yung dalawa, yung pre-operation report at saka yung authority to conduct operation, are they authentic documents? There are no such documents, Your Honor. There are no such documents? Yes, Your Honor. So ngayon, na nandyan ngayon, so denied mo yan na hindi yan dokumento ng PIDEA? Yes, Your Honor. Your Honor. Yes. Ganito, sir. Your Honor, ako naiintindihan ko si General Lasso Kasi, yung mga nai-involve dun sa dokumentong yun, yun yung appointing authority na nagtiwala sa kanya para dyan sa kanyang, hinahawakan posisyon sa PIDEA. Sa akin, wala pong unang-una, kamatayan po ang matatamo ko rito. Wala akong mapapala. Ang concern ko lang po dito, bilang dating alagad ng batas, lumabas na sa publiko ito. Sampal po ito sa mga tulad nating alagad ng batas. Ano ang gagawin natin? Magtatanga-tangahan na po ba tayo, Your Honor? Dito sa mga information na nalathala doon sa publiko. Magwawalang bahala po ba tayo? Ang tanong ko papaano yung mandatong pinagkaloob ng Comprehensive Dangerous Drugs Act, lalo na dito sa butihing Director General ng PIDEA, ano ang gagawin natin? Kagaya niyan, may nilabas na naman si Maharlika. Yung sinasabing 2 minutes lang yung kinandak na drug test result.
Wala ho bang authority ang PIDEA na mag-issue ng subpoena duces tecum and ad testificandum against dun sa doktor at dun sa medical technologies, ganun din dun sa drug testing facility. Sana pinagpapaliwanag, hindi dapat Siguro, it's unfair din to accuse General Lasso dahil he was not the director at the time. Sino bang director nung time na yon? No, sir, Your Honor, hindi po natin, lilinawin ko, hindi ko ina-accuse si General Lasso. Ang inaano ko lang po is yung mandato. Pwede naman po siyang mag-utosin, mag-conduct ng confidential investigation, magpatawag ng investigation sa PIDEA, katulad ng ginagawa sa mga ordinaryong tao. Kung meron tayong mga suspected na drug offenders, hindi ba nagkakandak tayo na confidential investigation or investigation? Hindi po ba? Bakit hindi natin ipatupad ng tama, ng equal itong batas? Kaya nga kaya po ako talaga nagsikap ako na makarating dito at sumulat sa inyo upang magkaroon tayo ng sapat na batas. Kasi kung titignan ninyo, itong problema natin na minumulto ang ating Pangulo, hindi po sana darating dito sa sitwasyon na makakaladkad ang pangalan ng Pangulong Marcos kung ginagawa lamang ng PIDEA yung kanyang mandato. Kung ito nagpatawag kagad ng investigasyon, halika, ano yung sinasabi mo? Halika, dito tayo, umupo tayo, titipahin ko yan. Ano yung sinasabi mo? Ilabas mo yung ebidensya mo. Sana ganun Okay. Balik tayo doon sa mga papel. Yun lang ating gustong malaman kung talaga totoo eh. You confirm na papel mo yun? Ikaw nagpirma nun? Yes, Your Honor. Ako yun po yung in accordance with PIDEA Manual of Operation. Yun po yung usual na ginagawa namin. Alam niyo po, nakakaawa nga yung mga dati kong kasamahan dyan. Dahil under duress sila. Kinuha sila, pinapunta ng opisina at pinag-execute ng affidavit. Bakit? Para lang i-refute, para i-deny yung mga nangyari noong 2012. Ano yun? Hindi ba dapat alamin natin kung ano yung katotohanan sa likod na yun? Yung address ni Maricel Soriano po, Your Honor. So, totoo yun, sir, na pinapag-execute yun ng affidavit yung mga tao na yun? Hindi po totoo, Your Honor. Ang nangyari po, nung sumulat po siya sa akin, ay siyempre, bago namin umpisan yung investigasyon, mag-uumpisa kami dun sa sulat niya. Yung mga kasamahan niya noon na andyan pa ngayon sa PIDEA, ay nagsabi sila na walang ganun nangyayari, na meron siyang informante na in-interview, ginawan ng sworn statement. Kaya po sila nag-execute ng affidavit at nandito po sila ngayon. Pwede niyong tanungin. Hindi po namin sila funersa. Pwede pa upuin natin dito. Sino yun? Sino mga yun? Sinong paupuin natin? Kasama po namin, Your Honor. Please, patawag natin. Sergeant at Arms. And by the way, Your Honor, if I may add, yung sinasabi po niya na hindi siya dismissed from the PNP, meron kaming copy of the orders coming from the Philippine National Police kasi nag-conduct kami ng background check sa kanya and he was really dismissed. Special Orders number 3106 dated November 19, 2008 na appoint po siya 2019. Confirmation of dropping from rules. Paragraph number 4. Dropping from the rules effective August 28, 2008 of PO1 Jonathan A. Morales 008519 PNP SPD Southern Police District as published in SO number 808346 HSPD dated October 24, 2008 is hereby confirmed. So talagang niloko po niya yung PDS na finilapan niya na isinubmit sa PIDEA asking for appointment. Kasi kung nalaman po sana yun, hindi po siya i-accept sa PIDEA. Ako po ay, tama po yung sinabi niyo, wala pa ako sa PIDEA noon nangyari itong mga to. But we are basing on records. May mga papeles po kami na hawak. How can he deny?
So ito po yung Yes, you may answer. Your Honor, yung pinakikita niya, no, unang-una, ngayon ko lang nalaman doon sa sinasabi ni Director General Lasso. Ang tanong ko lang, Your Honor, Mr. Chairman, ito bang dokumento na ito ay formally served sa akin? Meron ho ba siyang ebidensya na magpapatunay na yung sinasabi niyang dismissal order ay pinareceive sa akin? Notified ho ba ako? Para sabihin na ito ay pinasisinungalingan ko o nagsinungaling ako. Dapat yan, natanggap ko yan para alam ko. Sandali. Hindi mo natanggap yung dismissal order mo? Wala po ako natatanggap. Kaya nga po... So, hindi mo alam na na-dismiss ka? Hindi ko po alam. Kasi nga, ang may problema po dyan is doon sa recruitment ng PIDEA. Dahil nga, ako po, nag-comply ako doon sa hinihingi ng PIDEA eh. Naghingi po ako eh. Hindi ko, yung ko nga lang po nalalaman yan eh. Hindi kaya... I'm trying to be objective here. Kung ikaw PO1, nalalabasan ka ng order na dismiss, hindi mo alam yun? No, Your Honor, hindi ko po alam. Kasi kung alam ko man yan, na-receive ko po yan. Sorry. As I've said, I'm trying to be objective here, pero parang very irregular na hindi mo alam na dismiss ka na pala serbisyo. Ako forgive me if this comes offensive to you. But para sa akin, PO1 ka, may lumabas na order na dismiss ka, hindi mo alam, tumatanggap ka pa ng sweldo noon after nung lumabas yung order. Kung hindi mo alam ang order, nalaman mo ba na may sweldo ka pa na dumarating? Yes, sir. Wala akong, Your Honor, nung nag-apply ako sa PIDEA at pinag-comply naman nila ako dun sa mga requirements, nakapaghingi pa ako ng mga clearance eh. Nakapag-clearance pa po ako. Hindi ako makaka-transfer kung walang clearance na binibigay sa akin ang PNP. Okay. Nag-clearance po ako. Kaya nagtataka ako dun sa ipinakikita ni, ni Director General Lasso. Itong hearing natin na ito is very important. Very important ito. Kaya nag-present din sila ng kanilang facts about you or maybe against you dahil nga gusto lang nila to set the record straight. No problem with that. Pinapakinggan ng committee na ito. Pero ang atin talagang pinaka-main objective dito is malaman kung totoo yung dalawang papel na nag-circulate. So sabi nila hindi totoo, sabi mo totoo. Kino-confirm mo na totoo yung papel na yon. Totoo po. At kung ito ay totoo, may sinabi ang PIDEA, sir, this is not in your formis. Sabi mo, sa... Yes, Your Honor. Sir, yung formis po is a record of all the plans and operations that we conduct. Ito po ay hinahawakan. It is called the PIDEA Operational Reports and Monitoring Information System. So, kailan ito nag-start, itong system na ito? Anong year? 2014. So, yung kaso mo, Your Honor, 2012, wala pa pong ganyan noon. Formis, wala pa yan noon. Opo, hindi yan eh. Yung sinasabi lang formis, yung wala na ho ako dun eh. Yung Okay. kung yan, kagaya Sir, niyan. Your Honor, yes, sir. Wait. totoong wala pong formis pa noong 2012. Kaya lang, meron po kaming data monitoring system of the National Operations Center. Dala po namin yung mga binders namin ngayon to prove to you that there is no such entries na sinasabi po niya. Kasama po namin. And by the way, sir, nandito na po yung apat na tumestigo or nag-execute ng affidavit that wala pong nangyaring ganun sa opisina nila nung panahon na yun. Sino yung apat? Yung apat. Yun lang. Take your seat. Take your Sorry, seat. sir, correction. 8 po sila. 8. 8. Yung mga bagong kuwan, yung 8,
please take out kayo. Comsec. May we request the new guest to please stand up and raise your right hand? Yung iba po, ma'am. Sama-sama na rin po. Parating pa lang. O, sige. Paupo na lang, sir. Ay, patayo muna, sir. Sorry. Para please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this hearing and investigation? Thank you very much. Please take your seats. Please take your seats. Kayong apat, yes, walo. So kayong apat muna, wala pa yung apat dito. Kilala nyo si former PDEA agent Jonathan Morales? Kasama ninyo noon? So, according to your director, nag-execute kayo ng affidavit na walang nangyaring ganong insidente nung araw na yon. Totoo yon? Jonathan Morales, kilala mo itong apat na PDEA agents? Your Honor, ako po ay naiintindihan ko po yung kanilang pinanggagalingan at yung kanilang sitwasyon ngayon. Kasi kung sila magsasabi ng totoo, kapalit po yun ng kanilang karir at serbisyo, pagkain po sa kanilang mesa. Naranasan ko po yan nung magsabi ako ng totoo. Ito pong hawak ko na pinagsamang sinumpaang reklamo na inadminister mismo ni Director Hil Pabilona na isang abogado. Kaharap niya yung dalawa pang ahenteng kasama ko, inirereklamo namin yung irregularidad dati sa PDEA. Pero ano nangyari noong panahon niya? Binaliwala nila ito. Binaliwala nila. Matagal nang nangyayari sa PDEA. Kapag ikaw, kumalabang ka sa sistema, sigurado malayo mararating mo outside PDEA. Magiging sibilyan ka. Ako naiintindihan ko yung pinanggalingan ito mga kasama ko na ito. Hindi ko po sila masisisi dahil ang mawawala sa kanila yung pagkain sa mesa ng kanilang pamilya. Naranasan ko po yan eh. Naranasan ko po yan. Okay. Sige. Kayong apat, nandun kayo nung araw na yun, yung 12. Wala. So how can you testify na wala pala kayo doon? Nung araw na supposedly in-entertain niya yung deponent doon sa headquarters ninyo. Sir, wala po ako that day. Wala ka doon? Ikaw? Wala ka doon? Wala po, sir. Wala din. Ikaw? Walang nangyaring ganun. O, ikaw? Wala ka? If I may, Your Honor, March 10 is a Saturday. Ha? If I may, Your Honor, March 10 is a Saturday, 11 is Sunday. Regardless, ang tanong ko kung nandun kayo, hindi. We were Wala. not in the office on So you were those not there? days. Yes, sir. So how can you testify na walang nangyaring ganun? Sir, sa statement po ni Kuya Jonats, ang sabi po kasi niya doon is, alam po ng buong compound ng PDEA kung ano yung nangyayari doon that day. And he could have been talking possibly before April 10, baka April 9. March 9. Kasi po sa pre-ops niya was dated March 10, which is, 11. March 11, which is a Sunday. Pero yung sabi po niya na alam po namin lahat at na-witness po ng mga kasama sa opisina na may taong pumunta doon at na-interview po niya, hindi po yun totoo, hindi po namin alam yun. Yun po yung nandun po sa statement namin, sir. So, safe statement lang yon na wala kayo doon. Hindi yan totoo dahil wala kayo doon. Pinapasinungalingan po namin yung statement na alam po ng buong compound ng PDEA yung nangyayari doon. So, what do you mean by alam na buong compound? Sinong mga ibang nakakaalam doon nung sinabi mo? Jonathan? Your Honor, yung representation ng yung kung isasabihin ng ng mga kasama ko na apat sila, yung buong compound
kumbaga sa yung sinasabi lang ngayon, no, inconsistent po, Your Honor, ano? Kasi Ganito na lang, mag-identify ka kung sino yung matagal mo itong kilala mga kasamahan mo. Mag-identify ka Your kung Honor. sinong nandun. Doon sa sworn statement, doon sa kinuha kong sworn statement, naandun po yung pangalan kung sino po yung naka-witness during nung taking ng sworn statement. As far as Yung sinasabi ko po sa inyo, normal na course na ginagawa ko kapag tumitipa ako ng sinumpaang salaysay, kapag yung nakaharap na andon, nilalagay ko po yung pangalan. Kaya nga, Opo. in this particular instance, remember mo kung sinong agent kaharap mo na Your sinabi mo Honor, doon? sa tagal po ng panahon, humigit ko lang sa 10 taon na po, hindi ko po ako makapagsalita kung sino po yung nandoon. Kasi kagaya po ng sinasabi nila, wala sila sa ganito. Yung pong trabaho namin sa PIDEA, wala pong Sabado o Linggo. Kapag dumating ang informant, yun po yung ine-entertain po namin yan. Kung kailangan trabaho o kung ano, ganun po yun sa amin. Wala pong Sabado at Linggo. Ngayon, naintindihan ko po yung kanilang sitwasyon. Kung sila ay naandito ngayon sa harapan, dahil nga sa impluwensya o clout ng Director General para lamang tumayo against sa akin. Unfair din dito sa apat na ito dahil yung impression mo, yung personal mo lang yun. Unfair din sa kanila kung sabihin mo na napilitan silang nag-execute ng affidavit na yung affidavit naman nila is regardless kung sinong andyan, basta importante, totoo yung sinasabi nila. Yaman lang sa atin, di ba? Kuhan ka ng affidavit mo, yung alam mo lang na totoo. So yun, wag ka kagad mag-jump into conclusion na under the jury sila ng director. Alam natin yan, pwede silang i-influence, pero ito naman sila, may sariling decision din May sariling decision. Kahit na i-influence ako ng Chief PNP ko, kung pagdating dyan sa affidavit, that might cost myself. So, kailangan din maniguro ako. So, yun lang. Ikaw, ini-insist mo na totoo talaga yung dalawang papel na yon. Yes, Your Honor. Okay. Yes, Your Honor. So, after that, anong nangyari? Bakit hanggang doon lang? Hindi nga po natuloy. Yung sinasabi po kanina ni Director General Lasso, no, na wala doon sa kanilang compilation, hindi nga po natuloy itong operation na ito. Hindi natuloy. Hindi sa hindi naman kumbaga sa may mga operation talaga kami na hindi natutuloy. Kagaya niyan nung panahon na yon, yung Deputy Director General na si Asik Gadapan, siya po yung pumipigil doon sa operation. Siya po yung pumigil. Later on po. Continue. Later on po, bago po ako pumunta ng ILEA nung 2012, nung nagkaroon ako ng pagkakataon na makapag-usap sa kanya, nung binanggit ko uli sa kanya, yung trabaho na yon, sinabi po niya na wag yun nang tuloy kasi merong utos sa taas sa Malacanang. Sinong nag-utos? May binanggit siya? Allegedly po, si Executive Secretary Paquito Ochoa. Yun po yung sinabi niya sa akin na yun yung nagpa sa kanya. Kumsek, take note, you invite in the next hearing, former Executive Secretary Ochoa. Paquito Ochoa. Tapos, yun po, yun Your Honor. Kaya yung hindi pagkakatuloy nung operation na yun, hindi ko naman po wala po sa control ko Pag sinabi po ng DDGO na hindi pwede. Hindi lang po isang beses nangyari sa amin yun. Kilala mo ba si the late Deputy Director General for Operation Carlos Gadapan? Kilala mo? Opo, siya po yung Deputy Director General for Operation namin, Asik Gadapan. Yeah, hindi niya siya makasagot ngayon dahil patay na siya, di ba? Pumanaw na siya. Hindi ko po sa sakit na cancer. Ganito na lang, in his memory, alam ko kilala ko yung tao na yun, na very straight yun, matino na tao yun.
Dahil classmate ko yun sa PMA. Sorry, at Your Honor. naging 87. In his memory, gusto ko lang ipaalam sa taong bayan na si late Kaloy Gadapan, siya po yung pinakaunang bumangga sa sindikato sa Usami City na Kuratong Baliling. Second lieutenant pa kami noon, siya ang unang nakapatay sa isang paruhinog. Yung kapatid nung yung mga pinaka-leader ng Kuratong Baliling. Nung napatay niya yung isang kapatid na paruhinog, siya ang isto ng province ng Misamis Occidental PPO. Siya ang intelligence officer. Inoperate nila, napatay nila yung isang paruhinog. And after that, yung buong team niya sa intelligence section ng Misamis Occidental PPO, isa-isang pinatay ng Kuratong Baliling. 8 sila na nag-operate noon, pagpatay doon sa kapatid ni Paruhinog, dandahang pinatay hanggang naubos yung tauhan niya na 7. Siya na lang ang naiwan. Kaya siya inilipat ng PNP or ng Philippine Constabulary dito sa Camp Crame para i-secure yung kanyang buhay dahil papatayin siya ng Kuratong Baliling. And I don't think my late classmate, kung talagang may ground siya na dapat panindigan niya yun. Ilalaban niya yun. Depende na lang. Kung talagang mabigat ang pressure, manggagaling sa taas, ay baka pwede magbago siya. Pero alam ko, yung integrity ng tao na yun, nasa langit na siya ngayon. Pasensya na kayo. Humahanga ako doon sa classmate ko na yun. Dahil magaling yun, matino yun na tao. Namatay na lang siya, kaya hindi siya makasagot ngayon dito. Pero, sinabi mo, may pressure galing from... Allegedly po, yun po yung sabi niya. No? Sabi niya, wag yun nang ipilit at ni IS yan. IS Ochoa. Okay. Then, after that, wala na po, hindi na natuloy yung operation. No? Pero, yun pong short statement, yung deposition of witness na kinuha ko, kasi preparation po yan eh. Based doon sa declaration po ng confidential informant, nakita ko maganda yung trabaho, malaki yung trabaho. At yung ang instruction ko pa nga sana doon sa confidential informant, kung natuloy, pinakukuha ko sana siya ng sample para isubmit yung sample na yun sa laboratory service. Para pagka nag-apply ako ng search warrant, ito na po yung magiging namin, merong probable cause, magkakaroon ng probable cause, yung application namin sa search warrant para yung judge mag-issue ng search warrant. Yun po yung Ngayon, itong mga dokumento na ito, iniwan ko po doon sa opisina. Inilagay ko po yun sa folder. Naka-cover sheet po yun na kulay blue. Ang laman po nun, yung source statement, yung mga litrato na computer printout na galing sa cellphone niya na ibinigay sa akin. Yun po yun. Plus, so, ganito. Opo. Tayo sa serbisyo, meron tayo minsang practice. Although, hindi ito sanction na practice. Minsan kasi, pag na-relieve yung investigator sa isang post, may lipat siya, matransfer. Minsan, dala-dala niya yung papel niya eh. Mayroong ginagawa yan. In your case, hindi mo bit-bit yung papel na yun. Your Honor, ultimo nga yung mga case folder ko na para doon sa mga atin ako hearing. Wala po talaga dahil kaya nga ako na-demanda ng kinasuhan ng PIDEA ng 91 at saka 92 dahil po dyan. Okay, so just to set the record straight, hindi ba ikaw ang nagbigay ng papel na yun kay... No, Your Honor, hindi po. Kaya nga po sabi ko dapat managot. Ultimo yung Maharlika gusto ko siyang idemanda. Kasi nga, ngayon, pati ako nadadamay dito sa lintik na dokumento na yan. Nandyan sa opisina, nananahimik ko ako sa mahigit 10 taon. Nilabas nila yan. Ngayon, bakit ako sumulat? Teka muna, wala akong kinalaman dyan. Sumulat po ako kay Director General Lasso. Talagang sinabi ko po sa kanya, magmula nung sabihan po ako, nung April 2, nanlamig po ako talaga nung makita ko. Kaya,
ang ano ko doon sa sa pamilya ko na ang pasya po namin mag-anak ipaalam sa PIDEA. Ito po yung sulat, oh. Sinulatan ko po si General Lasso. Bakit po And you susulatan also, si General Lasso? furnish a copy to my office. Yes, yung sir. sulat mo kay General Lasso. Pati po yung office of the Ang President. problema lang, ito late lang namin natanggap, late lang dumating sa aking attention dahil nga naka-break ang Senado nung time na yan. So, totoo yan. I confirm, nakarating yan sa opisina ko, pero late lang nabigyan ng atensyon dahil naka-break ang buong Senado at that time. So, General Lasso, sir. Yeah, mayroon siyang sinabi na hindi siya ang source ng papel na yan. At kung narinig ko yung sinabi rin ni Maharlika na ang source nito ay pinadala lang sa kanya sa email at pwedeng insider ng PIDEA. So in that case, kung maging totoo man yun, you are treading on a very delicate ground na may kasamahan ka dyan na ahas talaga, kung tutusin. Ahas. Bakit niya nilik yung papel na yan? Kung totoo na meron, ha? Kung totoo meron. So, ikaw, dinideny mo na wala talaga. Yes, Your Honor. Wala pong papel na ganyan. Ito po ang proseso sa isang ahensya gaya ng PIDEA. Ipagpalagay na lang natin na nangyari po yung interview nung March 10. Ang sabi niya kasi dito, that the undersigned was the one who personally interviewed the said confidential informant on March 10, 2012 at the IIS office in front of some IIS personnel. Kaya po nandito sila ngayon who were present at that time. And the said interview was reduced to a sworn statement. Anyway, kung may nangyari po sanang ganun, ay as sinabi niya kanina, kinumpile niya in a folder with the confidential na cover sheet. Hindi po yan po pwedeng dumiretso kaagad sa Deputy Director General for Operations. Dadaan po muna yan dun sa team leader niya. Because at that time, he was just an assistant chief. Andito po ngayon yung chief niya noon, panahon na yon, si Director Francia. Nasaan si Francia? Is it the back, sir? Puka. Na ito, sir, dapat yung chain of custody ng documents na yon. From him to his team leader, from the team leader to, at that time, it was Director La Chica, then it reaches the DDGO. So, ang daming pagpapasahan, sir, ng papel. Bakit nawawala? Talagang mawawala kasi wala naman talagang ganun dokumento kasi. So, kayong sinasabi niyo, sir, na delikado kapag may naglilik na ganyan. Sigurado po kami, walang dokumentong ganyan. Your Honor. Hirap nito. Dali, ha? Sige. Your Honor. Yung pong sinasabi ni Director General Lasso, maganda po yun. Pero nung time nung mistanin nyo ni Asik Gadapan, hindi po ganun. Hindi po ganun. Alam po yan ng mga kasamahan ko. Pagka sinabi niya, kayo IIS kayo. Hindi kayo dapat nag-ooperate. Hindi kayo dapat nanguhuli. Ngayon, so that time, ikaw IIS. Apo, IIS. Nasa IIS Nasa IIS po. Team leader mo si Bali, ang Francia. that time, division chief ko si Director Francia. Ako po sa yung anong division? IIS po. IIS. Sa investigation po kami. Ngayon, kagaya niyan, sige po, antayin ko lang po yung sagot ni Director Francia patungkol dito. Kasi sa akin, meron din akong reservation so, patungkol dito sa kaso na to. Sandali, ha? Being your team leader, may lumapit sa iyo na deponent, confidential informant, kinunan mo ng sworn statement. Kinunan mo, di ba? Yes, Your Honor. Kinunan mo. Pinasubscribe mo sa fiscal? Doon po ang ginagawa po namin sa Legal Prosecution Service. Legal- Doon po, yun po yung nag-administer ng oath, doon po yung
mga abogado po doon kung So, merong available. malala mo yung abogado na yun? Ano po yun eh, ang nando po sa dokumento. Mahirap po magsalita ng eksakto pag partikular doon sa dokumento. As far as your memory serves you right, yun lang tinatanong ko. Yes, Your Honor. I'm not I'm sorry, compelling Your you to make false statements, ha? Your Honor, thank you. Francia, Yes, nag-vote na kayo. Yung apat na kanina na hindi pa nakapag-vote, please take Please your stand up and raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this hearing and investigation? Yes. Thank you very much. Please take your seats po. Ulitin ko, Francia, ang purpose natin sa hearing na ito is not manira ng kung sinong dapat siraan. Wala tayong kinukondem dito. Wala tayong dinidiin na tao dito. Ang ating purpose dito is para malaman kung totoo yung mga dokumento na yon at bakit nag-leak kung totoo yon. At kung kailangan natin mag-legislate ng batas para ipinalize yung unauthorized disclosure ng mga classified documents, kagaya ng papel na sinasabi niya ni Jonathan Morales na nilagyan pa daw ng cover sheet na confidential. So confidential, di ba? Unauthorized disclosure of documents security classified as confidential may bring, it may not amount to damage to national security, but it may amount to national shame. Ikakahiya ng ating bansa yung mga unauthorized disclosure of that. Yan nakalagay sa meaning ng confidential. So totoo ba na ikaw ang team leader niya ng IIS at the time? Your Honor, magandang hapon po Yes. una-una. Ako po ang hepe noon ng Investigation Division of the Intelligence and Investigation Service. Totoo din po yung sinabi niya, si dating Agent Morales ay assistant chief ko po. Ako po yung hepe niya. So yung pagkatapos mong kinunan ng yung informant mo, Morales, pagkatapos mong kinunan ng mga affidavit, everything, pinaalam mo ba sa boss mo? Sa pagkakatanda ko po, hindi naman po pwede na kikilos ako sa opisina na hindi malalaman ng aking opisina. So alam mo? Alam Opo. ng At boss mo? kung sasabihin po niya, kung ipagtatapat niya rito sa kapulungan ito, kung nagkausap ba kami o hindi bago itong hearing na ito. Ayun po, bibigay ko po sa kanya. Hindi ko nakuha yung last na sinabi mo. Kung ipagtatapat po niya, kung nagkausap po kami bago itong hearing na ito, nung pumutok tong iskandalo na ito sa social media, at kung ano yung sinabi niya sa akin. Nag-usap kayo? At may sinabi ka sa kanya? Wala po akong natatandang nag-usap kami, pero meron po siyang ibang kausap na nandun ako, pero hindi kami talaga ang magkausap. So hindi kayo direkta nag-usap? Hindi po, sir. May isa siyang kausap na nandun ka? Yes, Your Honor. We did not talk directly. Ito very important dito yung ating integrity. Not only as a PDEA agent, kundi as a person. Otherwise, useless itong hearing natin dito kung magsisinungaling tayo. Yes, Remember, kinabukasan ng ating bansa ang nakasalalay dito. Kaya dapat huwag tayo magsinungaling. Aside from the fact that you have taken your oath to tell only the truth and nothing but the truth. So help me God. So klaruhin natin ito. That the same goes to you, Jonathan Morales. Ha? So anong sinabi niya? Kung mayroon ka gustong Iya ko na lang muna po siya magsabi. At nire-respeto ko po siya bilang dating... sabi mo niya, hindi daw kayo nag-usap. May kausap na ka daw ibang tao na nandun lang siya. Your Honor, sabihin ko na.
Go ahead, sige. Your Honor. Huwag na lang nating aminin. I-deny na lang natin para hindi na magulo. Direktor na ako. Ha? Ikaw nasa labas ka na. Oh. Bawa ka naman sa amin. Hindi ko masyado nakuha yun ah. Your Honor. Yes, yes. May I, Your Honor? Katulad po ng sinabi ko, ganun po talagang nangyari. Hindi ko naman po yun tinago. Nasabi ko po yan sa ibang mga kasamahan namin sa PIDEA ngayon na may ganun. May ganun? Na ano? indirectly ay indirectly ay parang yung nga nadinig ko yung hindi ko lang po matandaan kung sino yung sinabihan ko. Na may nangyaring ganon, na yung sinasabi niya na nagkausap kami, but indirectly po yon. Hindi ako yung kausap niya. Hindi po ako. Yun po ang totoo. May kausap lang po siyang iba. Okay. Pero ano po yun? Nasa telepono yun. It's sa your word po yun. against his word. Ako, wala akong personal knowledge. I am here to set the record straight. I am here to get the truth. Kaya ko kayo pinapasalita. Mayroon akong tiwala sa inyo na sana magsabi kayo na totoo. But anyway, Your Honor, may I, Your Honor? Yes. Yun naman pong pag-uusap na yon, pwede nating sabihin immaterial. Kasi yung mga tanong nyo po sa akin nung una, naging happy ko pa, totoo naman po yun eh. At kung ako po sana itatanungin nyo, hindi nyo po itinatanong, kung yung tungkol doon sa ganong mga papel, yung ganon. Yes. Dapat po sana yun ang pag-usapan natin, hindi po yun yung nga, kaya nga nawawala tayo dito sa direksyon eh, dahil ang dami nyo ini-inject. Sige, sana yung papel na yan. Your Honor, sa katulad po din ng mga sinabi ng mga kasamahan ko ngayon na hanggang ngayon ay nasa PIDEA po, matay ko po ang isipin, pabalik-balik na iniisip ko, wala po akong matandaang ganong papel. At wala akong matandaang mga ganong istorya. Yun po ang masasabi ko, Your Honor. Mr. Chairman, Your Honor. Yes, go ahead. Kung wala kang matandaan, bakit, Your Honor, bakit mo i-deny? Bakit sasabihin sa akin, i-deny na lang natin para hindi na magulo? Sino nagsabi? Siya. Sinabi mo na i-deny na lang na. Ano ba ito? Wala po akong matandang sinabi kong ganon, Your Honor. Under oath ka? Under oath ka? Yes, Kayong Your dalawa, Honor. under oath. Ha? Pwede kayo magsama sa kulungan doon sa baba. Kung hindi Wala tayo po magkaintindihan dito. Your Honor, Yes. Mr. Chairman, ang purpose naman po nitong investigation natin, kung mamarapatin nyo, para magkaroon po tayo ng sapat na batas, para hindi na po maulit. Kung nagkaroon man po ng sa amin. Yes, you don't have to remind me. Nandiyan sa akin yan. I am the chairman. Alam ko, kaya lang, in the interest of truth and justice, lahat ng sinasabi nyo dito ay dapat totoo. Kaya ako nga kayo tinatanong at nire-remind palagi na under oath kayo. Kaya nga, magtutulungan tayo dito. You love PIDEA. Di ba? Yes, Your Honor. You love your country. Yes, Your Honor. Ikaw, you also love PIDEA. And you also love your country. Yes, sir. So magtulungan tayo dito para maiwasan na itong ganitong leakage na mga classified documents. Yes, sir. Your Honor, since na ito po, ang ano ko na lang po dito, bilang alagad ng batas na lang po, parang pulis sa pulis, Your Honor, since na lumabas po itong information na ito, ano ang gagawin natin? Magkakandak ba tayo ng ng investigation para doon sa mga personalidad na naandito? Meron po kasing mandato ang PIDEA. Ayon doon sa provision ng Republic Act 9165. Hindi po ba mga ito ipatatawag? Kasi kung ginagawa po natin sa mga ordinaryong tao, hindi po ba pwedeng gawin ng PIDEA yung kanilang tungkulin para mga ito talagang ma-exonerate kung kinakailangan o kung kinakailangan managot dahil mayroon silang merong allegation na sila ay gumagamit ng illegal na droga.
Can you respond, sir, General Lasso? Your Honor, kaya nga po inumpisahan namin dun sa liham niya sa akin, hinimay-himay namin. Lumalabas naman na puro kasinungalingan itong nire-report niya. So dun pa lang, gustuhin man naming imbestigahan yung mga allegations niya, wala namang katotohanan. So paano kami mag-iimbestiga na based on mistruths? Kaya nga po inumpisahan namin ito. Kasamahan niya dati, sinabi nila walang ganun na nangyari sa naisip nila. Ganun din sa sa boss niya. Siya lang po ang nagsasabi na may ganitong mga dokumento. Sinasabi ko na nga po, wala. Dala namin yung binder ngayon. Kung gusto niyong makita, ganun po ka-tedious yung pagpa-file namin. Lahat ng sinasabi niya, nakokontra namin with documents. Siya po, puro lang, boka. Verbal lang. Kaya, hindi po pwedeng on his mere allegations alone, we are going to invite persons. Correct. Yes. Correct. You're correct. Yes, sir, go ahead, Jonathan Morales. Your Honor, na nag-isip ako teka muna, ako ang mapipin down dito. Kayo nandyan, ako nasa labas, pero ako ang nakapirma. Magdi-deny kayo, ako ipet. Ba't nyo i-deny? Sasabihin nyo ngayon, hindi nyo alam. Diba? Dahil maiipit kayo, magagalit sa inyo si Director General Lasso. Como ba ang nandoon Bongbong Marcos na presidente ngayon, maiipit ako ang lalagay nyo rin sa alanganin? Abay, malaking kalokohan to, Your Honor. Kawawa naman po ako dyan. May pamilya rin po ako. Ako, yung pagkuha ko ng statement na yan, parte lamang po nung trabaho ko. Nagkataon, naging President Bongbong Marcos yan. Paano kung isang ordinaryong tao lang yan, di pin down yan? Dahil ngayon, Presidente, ngayon, iwas pusoy? Ayoko ho sana na sabihin, kaya nga sinasabi ko rito, Your Honor, hinahayaan ko siyang magsalita. Hinahayaan ko. Alam mo, ang pinaka-culprit talaga nito kung sino nag-leak nito Kaya dapat gagawa tayo ng batas na papanagutin yung mga unauthorized people who are disclosing this classified information, classified documents unauthorizedly. Yan ang pero anyway, parang deadlock tayo PDEA, wala yung dokumento niyan. Ikaw, meron. Pero, nakikita mo talaga din, may papel, di ba? Papel. Sino nakapirma ng papel na yon? Ako, Your Honor. Kaya nga po, Your Honor, kinasabi ko nga, teka muna. Sandali. Sige. Pwede ma-flash dyan. Sabi niya, deny na lang namin. Huwag ko muna niyo i-deny. Bakit kayo mag-deny? Nandito tayo para sa katotohanan. Yung nga, Your Honor, yun nga yung sinasabi i-flash niyo yung dalawang papel na yan. So you're alluding before this committee na ito ay pwedeng naka-soft copy na pwedeng i-print lang anytime ng sinong may access nitong papel na ito? Yung Pwede. ibig mo sabihin? Opo, Your Honor. Pwede yung officer on case na may hawak ng kaso na yan? In this case, Jonathan Morales, may hawak siyang soft copy at pwede niyang i-print anytime at i-distribute kung gusto niya i-distribute? Ang sinasabi ko po, kung sino po yung may hawak ng ganong file na soft copy, pwede niya pong kopyahin, pwede niyang baguhin, at pwede niyang i-print, pwede niyang ibigay sa iba. Ganun po. Pero in this case, ako, basic lang, tingnan niyo yung papel na ito. Sa taas may nakasulat confidential. Di ba? Sa letter C at saka sa letter A, ano nakikita ninyo? Bilog. Di ba may bilog? Bilog. Di ba? Yan ay butas ng puncher.
So, ibig sabihin, itong papel na ito, galing ito nakapile na may panser at pinutukapi. So meaning, ito'y lumang dokumento na, kasi nakita may butas Aalangan naman pati yung butas. Gagawin ng AI yan, yung artificial intelligence na kuha niyan. Igagawa ng butas na ganyan para lalabas na authentic. Basic lang, basic. Tayo lahat, lumang pulis tayo. Di ba? Klaro man yan na dokumento talaga yan, na may butas, sinirox lang, kaya makita niyo yung bilog nandyan andyan. Your Honor. Basic. Your Honor, Mr. Chairman. Yan po mga dokumento na yan, ako po ang gumawa. Nandun po yan sa PIDEA. No question about Hindi that. po sa AI. You've been claiming that. Walang Yes, sir. problema. Alam ko yun. Inamin mo na nga na ikaw Yes, gumawa sir. Yes, Ikaw ang pumirma. Ang akin lang, ako lang, I'm trying to be objective here. I don't think yung AI makaproduce ng ganong klaseng kopya na may butas pa, pati yung butas na copy sa Xerox. I'm not sure kung kayang gawin yan, kung ito invented lang ito na papel. But anyway, since nag-claim ang PDEA now, non-existent itong papel na ito as far as their office is concerned. We are taking your word seriously here, sir. Yun lang, sir, yung ang sana wag nang maulit yung yung ganyang klaseng insidente. Kasi hindi talagang nagtataka talaga ako bakit dumadating doon sa PIDEA. Pati nga yung video ng CCTV lumabas Mukhang may problema talaga no, Your Honor. Ang CCTV ng PIDEA para makarating sa Amerika doon sa vlogger na si Miss Maharlika, talagang nagtataka ako Sino yung contact nito doon sa PIDEA para magbigay ng copy ng video? Kasi kung titignan natin, sir, yung camera, para ma-access mo yung niyan, nakasecure yan. Bakit ganun? Parang hindi kontrolado ni Director General Lasso yung kanyang agency. Parang bakit ganun? Well, Kumsek, you invite Maharlika in the next hearing. Sabihin mo, no online attendance, physical presence. Para malaman natin kung saan ang source ni Maharlika nito. Di ba? Sa kanya nanggagaling Yes, sir. Go ahead. Your Honor, meron po kasi akong hinaharap na kaso ngayon na tungkol sa isang dating abogado namin dyan. Yung buong sequence nung pagtatalo namin ay nakunan ng CCTV. Ako po ang nagbigay nung buong footage ng CCTV na yun. Di ko na alam kung paano nakarating sa ibang bansa. Pero prinovidean ko yung kinasuhan ko ng footage. At ang may hawak po nun ay si Director Bitong kasi siya po yung chief ng intelligence ko. So, yung the whole footage of the whole sequence na yun, yung video clip na yun, the whole, binigay po namin sa yung tao na most likely nag-provide kay Maharlika. So, hindi po tama yung sinasabi na may leakage manggagaling sa amin. Hindi po. Binigay ko. Pinahintulutan ko po na mabigyan yung buong footage na yun. Sino, sir? Sino yung tao na yun? Yung si Attorney Delgado po na nag-file ng kaso laban sa akin. Kumsek, you invite Attorney Delgado. Next hearing. Your Honor, Mr. Chairman. Yes, go ahead. Maliban doon sa pre-ops, saka authority to operate, at saka doon sa video, meron pang mga agency orders na pina-plus sa social media na may classification na restricted. Bakit ito Yun nga Your Honor. Kaya nga, ang inaano natin, hindi ba natin makokontrol ito? Sir, paano? May nagkakalat. Paano anong gawin natin dyan? Your Honor, I have to admit, sa bilis po ng social media ngayon, ang bilis picturean ng dokumento, di ba? As much as possible, we follow procedures on how we
keep our documents. But honestly, hindi mo naman talaga mababantayan din yan. And we take precaution on how we are supposed to be handling these documents. Pero kung minsan kasi, like issuance of orders, assigning somebody else to, somebody to another area, ayaw niya, kontra, ayaw niyang mailipat madi-displace daw, o pipicturan, tapos i-disseminate. O yan na, tingnan niyo yung parang paninira lang, di ba sir? So, honestly, eventually, itong mga orders na ito, may lalagay naman sa bulletin board But of course, yun nga, social media, ang bilis pong i-distribute. Much as we would like to prevent it from being spread out that easy, hindi po namin talaga makontrol kasi, yun nga, people work with their own cell phones. But, ina-exercise po natin dyan yung document security. Babalik po ako kay Morales. Yes, go ahead. Ito po ay napakasinungaling na tao We proved to you already kung gaano siya kasinungaling. Parang, bakit po tayo maniniwala sa kanya? I understand the committee and we are very grateful for you inviting us here, Your Honor. Pero nandito po yung PIDEA. I'm not here to protect anybody else, but it is the agency that I come here to present to you na kami po ay matino at tuwid kontra sa mga allegations niya. Kaya ito po yung sinasabi niya na under duress sila. Ba't hindi po natin tanungin kung talagang under duress sila? Ba't hindi po natin tanungin sila? Di ba? Kasi para... Isa-isahin natin. Yes, sir. Director Laura Nibato, were you under duress when you executed that affidavit? No, Your Honor. Thank you. Laila Abad. Not under duress, sir. Ivy Joy Tolentino. No, sir. Diana Amar. No, Your Honor. Gregorio Camoa. No, Your Honor. Mark Omones. No, Your Honor. Attorney, hindi na pala kasama. Director Martin Francia. Wala po akong affidavit na pinirmahan niyo. Ngayon lang po ako nagsasalita. At in fairness po sa aming Director General, napakamatuwid po niya. Sa kanya, wala siyang sinisino kung sino yung tatamaan. Pero ni minsan hindi niya po kami pinilit. Wala pong ganun, Your Honor. Thank you. Thank you for that information. Ako naman, kung alam ko na that's hindi katotohanan yan, kahit sino ka pang tao na mag-influence sa akin na mag-execute ako pinabit, never ako talaga mag-execute. Dahil ginanon mo yan Di ba? Under oath mo yan. Alangan naman, bibinta mo yung sarili mo. Pero yung nga lang, wala kayo nung Sabado na yon, nung sinasabi ni Jonathan na kausap niya yung confidential informant. Yung apat nagsabi na wala. Itong mga lalaki, nandun ka nung time na yon? Wala po, Your Honor. Wala ka. Mark Omones. Wala rin po, Your Honor. So, what would be the effect of your affidavit na deny ninyo na nangyari yan doon sa loob ng PIDEA? Pero wala kayo nung araw na yon. Anyway, what is important is hindi kayo in-influensyahan ni Director Lasso na mag-execute ng affidavit. Tatanda na yung serbisyo. Kaya pa kayong influensyahan. Ha? Director Bitong, you want to say something? Yes, go ahead. Yes, sir. Gusto ko lang pong ipaliwanag, sir, na as the Director of Intelligence Service, all of these confidential documents should have been under my custody. And I will tell you, sir, na wala po talaga ito, particularly yung message, yung documents na yan. Pero possibly, baka may ibang may hawak sa labas ng PIDEA. Yun nga, hindi ako nagdududa sa inyo when you say wala. Sinabi ng director nyo na wala. Kayo lahat nagsabi na wala. Wala talaga. Alangan naman magpupumilit ako na nasa inyo ito kung wala ito. Pero yun din, hindi ko rin pwedeng i-snub, hindi ko rin pwedeng i-deny na andyan yung naka-plus kanina ba? Naka-plus kanina. Nandyan talaga existence nung papel na yan at saka yung gumawa,
inamin na siyang gumawa. Ang problema lang yan, ang tanong natin kung sinong may actual position yan at nag-leak doon sa labas. Yun lang ating pinakatanong ngayon. Hindi ako nagdudura sa inyo when you say wala. General Lasso is a man of courage, integrity, and loyalty siguro. Pareho kaming pinanggalingan ng PMA at hindi siya pwede magsinungaling sa akin. At ako rin, hindi ako pwede magsinungaling sa kanya. Hindi ako pwede magsinungaling sa kanya. Para matutunaw yung aming kaluluwa sa imperno niyan kung magsinungaling ako sa aking kapwa PMR. Ha? Pero yung nga lang, hindi ko rin pwedeng i-deny yung lumabas na papel. Andyan man talaga, existing. Nakasulat pa nga yung inyong mga sasakyan, di ba? Sasakyan ni Francia. Andyan lahat nakalagay. So, at saka yung gumawa mismo, nandito nga sa harapan natin, nagsasabi na talagang meron siyang kausap na tao na nagbigay ng informasyon. Yun nga lang, kung nakikinig ngayon yung, kung buhay pa yung confidential informant mo, Jonathan, na naglapit sa'yo, kung buhay pa yon at pumunta dito, mas maliwanagan tayo. Your Honor, ang isa pa doon sa yung sinasabi ni Director General na Lasso na sinungaling ako. Hindi na ako nagtataka dahil pati si Pangulong Duterte na sinasabi na nakakita, nakabasa ng report na yan na binabanggit niya doon sa isang rally doon sa Tagum City na sinasabi niya yung report na si Maricel Soriano at saka yung si Presidente Marcos. Nakita niya, nabasa niya during nung kanyang presidency. Ibig sabihin, kung yung presidente kinukumpirma niya na meron siyang nabasang report, may nakita siyang report, ibig sabihin, na-brief siya, nagkaroon siya ng intelligence brief patungkol dun sa report na yun. 2016 to 2022 si Pangulong Duterte. Paano nangyari na i-deny nila General Lasso na hindi nag-exist yung dokumento na yun? Samantalang sinasabi ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, na meron siyang nakita, pinakita sa kanya. Pinakita ng PDEA? Sino nagpakita? Your Honor, Bisaya po kasi yung kanyang salita during nung rally. Pero binabanggit niya po yung pangalan ni Maricel Soriano, ni Presidente, yung patungkol dyan sa na yan. Kaya anyway, dapat i-re-raid ng PDEA. Yun po yung sinasabi niya. Bitong, ilang taong ka ng intelligence officer dyan? Matagal na po ako sa intelligence, sir, pero sa PDEA, sir, more than a year pa lang, sir. January 2023. Intelligence, saan ka? I was a retired general of the armed forces, sir. And Alpha Company ako, sir. Ako nagmamasid sa'yo nung... Ikaw pala si General. Sorry. Matanda na tayo. Yes, hindi kita na-identify kagad. General Bitong ka na Alpha Company? Yes, sir. Sorry. So, one year ka pa lang... With PDEA, sir. PDEA. More than a year po, sir. Pero di ba nag-isap ka ba? J2, sir. J2? Yes, sir. And ISG, sir. So as far as you're concerned, hindi mo makita yung dokumento na yan? Wala po talaga, wala. Sir. Wala po. Didlak tayo. Pero ako, hindi rin ako maniwala na wala yung papel na yan dahil andyan Andyan. Nakaprint. Nakikita natin. Andyan. Sir, if I may add. Ito na, oh. Ito na, nagalit na sa akin si Marlica. Sinito Ronald Bato de la Rosa, si Marcos Bangag ang subject, hindi ako at si Morales.
My God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa? How irresponsible media personality. We are trying our best here to come up with the truth and nothing but the truth. Wala tayong pinapanigan. Ngayon, pati ako, tinitira na ni Marlica. Marlica, punta ka dito para pakinggan ka namin. Hindi yung gagamitin mo yung power of the media para siraan ako. Very responsible naman yan. The mere fact, ha? Pakinggan, kailangan itong hearing na ito dapat magpapile pa ako ng resolution. Then pag i-read pa ito sa plenary bago ito ma-assign sa committee ko para i-conduct ng hearing. But hindi ko ginawa yan. Ginamit ko yung aking oversight function para mabilis. Kasi ang ingay na nila natutulog daw ako, wala akong ginagawa. Hindi naman nila alam na bakasyon ang Senado. Paano ako makapag-aksyon na bakasyon ang Senado? Ang hirap niyo, Marlica. Please, kung mahal mo ang Pilipinas, magpakatotoo ka. Huwag mo idama yung tao dito na nagtatrabaho para sa katotohanan. Ay, nako. Kala ko ba? Anyway, hindi tayo dapat ma-distract dyan because ang ating purpose dito is malaman ang katotohanan. Ha? Malaman ang katotohanan. Bakit, Jonathan Morales, do you feel na ikaw na ang kinikrucify ko dito ngayon sa hearing na ito? Do you think, please tell me, No, if I am being unfair to you, if I am being very persecuting to you, please tell me. No, Your Honor. Ha? No, Your Honor. O bakit sinabi ni Marlica na gano'n daw ang ginagawa ko? Hindi ko po alam, Your Honor. Kilala mo ba si Marlica? Doon lang na-interview po, nung tinawagan po ako. Pero wala po akong personal relationship sa kanya. Wala po. Kaya kung napanood niyo po yung interview ko sa kanya, hindi ako, yung mga ibang information, hindi ko po sinasabi. Marlica, tingnan mo. Kung ilang senador andito ngayon, nakaupo. Kung nakikinig ka ngayon, Marlica, sino lang ang senador nandito ngayon, nag-hearing? Why? You ask yourself. Kung sinong senador lang ang gustong malaman ang katotohanan. God damn. I know you are monitoring right now. Kung mahilig ka mang baboy sa ibang tao, huwag mo kong samang babuyin dahil hindi ako tatahimik dyan sa ginagawa mo. Nababayaran ako ni Lisa Marcos? How dare you? How dare you? Do you think may presyo yung mukha ko? Itong hirap nitong social media ba? Anybody can just castigate anybody without unfairly. Pati tayo, dinadamay ito. Kung gusto kong pagtakpan si Presidente Marcos, dapat hindi na ako nag-hearing dito, Marlica. Ha? Hindi na ako nag-hearing dito. Kung gusto mong nabayaran ako ni First Lady, wala na. Hindi ko na ito kinandak ng hearing. But my God, we are talking about the future of the Philippines. Future ng Filipino people. Drugs ito. Kaya ako nag-hearing. At huwag mo akong i-accuse ng mga ganun. God damn. My God. Anyway, I don't care about your impression.
I'm here to do my duty as the chairman of the Senate Committee on Dangerous Drugs. Kung sinasabi mo na bayaran or na-influence ako, no! Nobody can influence me. This committee is independent and it can use its power. Lahat ng power ng committee na ito para malaman ang katotohanan. Hindi po tayo magpapadikta kahit sino man. I was elected by the Filipino people para gampanan yung aking mandato. And here I am. I'm doing my job. I'm doing my job. We are a co-equal branch of government with that of the executive. Baka sabihin mo, under the baton, under the dictates of Malacanang ako. Never. No, my dear. Hindi po kami kaya diktahan ng Malacanang because we are co-equal branch of government. Hindi po na kami kayang diktahan. Kaya huwag mo akong sabihan na binayaran ni Lisa Marcos. God sakes.